halfway house na ito sa loob ng Bilibid Prison sinasabing huling namalagi si Claudio Tihanki Jr. Ang halfway house na ito ay pag-aari umano ni dating Zamboanga del Norte Representative Romeo Haloscos. Pero paglilinaw ni Manuel Tihanki, 3 hanggang 4 na araw lang daw na malagi rito ang kanyang kapatid. Hindi, yung halfway house yung nakalabas na siya, wala pa siyang bahay kasi wala siyang tirahan. Doon siya muna natira. Pero yung kanyang sariling quarters ay simple lang. Wala siyang, may electric fan siya, wala siyang refrigerator, meron siyang maliit na TV, ganun lang. Sa bahaging ito ng dingding sinasabing dumaan si Claudio Jr. para makaiwas umano sa media nang lumaya siya noong October 8. Well, nung unang kami nagkita, talagang sabi namin, nangyari na yung iniintay niya, pero nag-akapang kami at masaya siya. Humihingi ng patawad pero nagpapasalamat rin na nabigyan siya ng isa pang chance. Kumusta na siya ngayon? Yun nga, ang naghihirap siya ng pag-ayos ng sarili niyang tirahan muna ngayon at naghihanap siya ng mga kanyang maitutulong sa ibang inmates niya sa Bilibid. So, nag-undergoing counseling siya. Pero kung magandang simula ang naghihintay kay Claudio Tihanki Jr., tila isang panibagong dagok naman ito sa pamilya Haltman. Sa nangyaring pardon, lalo pa raw tumindi ang kirot ng pagpanaw ng kanilang pinakamamahal na anak na si Maureen. And you think you got justice because the murderer was convicted, and then suddenly you try to get a normal life. We move back here to Sweden, and then now this happens again. I'm sorry. You know, on the 17th will be my daughter's 17th death anniversary. I miss her so much. I cannot blame them for feeling bad because syempre sila ang namatayan Pero I don't see whether government still has to do anything to reach out to them. Parang sabi, aaluin pa natin sila, huwag ka na magalit dahil tapos na. I don't think that is necessary. Pinaninindigan ng Department of Justice na patas at dumaan sa tamang proseso ang ginawang pagpapalaya kay Tihanki. We have the indeterminate sentence law under our own law. Hindi naman ginawa ni Gloria yan. Under the indeterminate sentence law, the moment you have served already 1/2 of your sentence, you are now a candidate for parole or pardon. Noong October 15, naghain ng apela si Attorney Ernesto Francisco sa Supreme Court. Isa siya sa mga private prosecutors na humawak ng kaso. Sinasabi ko dito na the public respondents gravely abused their discretion in granting executive clemency to Claudio Tihanki and commuting his sentence. Pero ayon kay DOJ Secretary Raul Gonzales, suntok sa buwan ang apelang ito. Walang pakialam ang Supreme Court dito sa executive clemency powers ng President. So, I think the chances of that is very, very slim. Isang panawagan lang ang nais iparating ni Manuel Tihanki sa publiko. Naintindihan namin at na talagang masama yung ginawa ng kuya ko. Humihingi siya ng patawad at sana kahit hindi natin siya patawarin, provided sumunod sa batas, nabigyan natin siya ng pagkakataon at pati na ang ibang mga inmates ng Bilibid, lahat ng nagkasala na reformado, tulungan natin sila at tanggapin natin sila sa ating sosyedad bilang reformadong mga tao ulit. Habang si Maki at ang kanyang mga anak patuloy na umaasang bukas makalawa ay makakalaya na rin ang kanilang padre de pamilya. Sa pagkakalaya po ni Tihanki Jr., nabuhayan ako ng pag-asa. Nabuhayan ako ng pag-asa kasi kung sa kanya may nagawa, bakit hindi sa amin? Kaya umaasa talaga ako na merong chance ang asawa ko. Nabigyan man ng hustisya ang pagkamatay ni Maureen Haltman at Roland John Chapman, mga panibagong tanong na naman ang nabuo sa paglaya ngayon ni Claudio Tihanki Jr.
Patas nga ba ang hustisya sa Pilipinas o para lamang ito sa mga taong may impluwensya at kapangyarihan? Para kay Claudio Tihanki Jr., isang bagong simula ang kanyang paglaya at wala nang mga tanong na dapat pang balikan. Pero para sa pamilya Haltman at Chapman, ang nakamit na hustisya noon ay tila ba ninakaw ng nangyaring pardon. Tapos na nga ba ang laban ng bawat pamilya? Magandang gabi po. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed.